Sa ating mga balita, binigyang diin ngayon ni Pangulong Aquino ang malaking kontribusyon ng micro, small and medium enterprises sa paglikha ng mga trabaho sa bansa. Inihag po ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa APEC CEO Summit sa lungsod ng Makati kaninang umaga. Ang detalye, alamin natin mula sa aming kasamang si Ria Fernandez, live. Yes, Kirby, ibinida nga ni Pangulong Noynoy Aquino sa APEC SME Summit 2015 ang malaking kontribusyon ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa ating bansa. At ayon nga sa Pangulo, maraming Pilipino ang nabiyayaan ng trabaho dahil sa sektor. Noong taong 2013, mahigit 79 na mga negosyo sa atin ay MSME na nakapagbigay ng mahigit 50% ng trabaho sa buong o sa bansa. 77% naman ng mga business enterprise sa Asia Pasipiko ay MSME na nakapagbigay ng mahigit 50% ng trabaho sa buong rehiyon naman. Ito ang mga dahilan kung kaya't lubos na namumuhuna ng pamahalaan sa sektor. Kaya naman pakinggan natin si Pangulong Aquino. Iba ang gobyerno, katuwang ang iba't ibang ahensya nito at ang pribadong sektor upang makalahok at makipagsabayan ng ating maliliit na negosyo sa pandaigdigang kalakalan na isa rin sa mga prioridad ng APEC 2015. Halimbawa na lamang Kirby ang agribusiness program ng Jollibee para sa mga magsasaka, ang pagsasanay ng TESDA katuwang ang Coca-Cola sa kababaihan na magtayo ng sariling sari-sari store, mayroon ding SME Roving Academy na pumupunta sa malalayo at liblib na lugar para turuan ang mga tao roon kung papaano nila maibebenta at mapagaganda ang kanilang mga produkto. Naisabatas na rin Kirby ang Go Negosyo Act of 2015 na layong padaliin ang pagnenegosyo sa bansa, partikular ng mga MSME. Habang binuo ng mga ministro ngayong APEC ang Boracay Action Agenda at Iloilo Initiative. Isinusulong din ng Pilipinas ang pagkakaroon ng APEC Trade Repository kung saan ma-access ng mga ekonomiya ang mga impormasyon tungkol sa SME. Naniniwala si Pangulong Aquino na sa pagyabong ng MSME sa lahat ng APEC member economy, makakamit ang inaasam na inclusive growth o ang sama-samang pag-unlad sa buong rehiyong Asia Pasipiko. Muli ay pakinggan natin si Pangulong Aquino. When we work hard to ensure that every person is empowered to realize that inherent capacity, we are creating drivers of growth. We are enabling partners who will work with us towards realizing stability, security, and prosperity to which we all aspire. Thank you, and may you have. Pong napakinggan si Pangulong Aquino na nagbigay nga ng kanyang talumpati kanina sa APEC SME Summit 2015 sa Green Sun, Makati City. At yan ang ating balita para sa APEC 2015. Ria Fernandez, Telebisyon ng Bayan. Meron lamang akong isang katanungan. Nabanggit mo kasi yung tungkol doon sa pagpapalakas pa ng SME o itong small medium enterprises natin. Meron bang isinagawa ngayon ng Asia Pacific Economic Cooperation o yung National Organizing Council para magkaroon ng APEC Trade Expo? Diyan ba sa may bahagi ng International Media Center o saang bahagi ng ating bansa merong Trade Expo para maipresenta naman natin yung mga magaganda at mga quality products ng Pilipinas? Actually, last week pa nung launching nitong International Media Center dito sa World Trade Center ay binuksan yung APEC Expo kung saan naka-showcase nga yung mga produkto ng maliliit na negosyo. Meron dong mga gown, meron dong mga bag, meron din dong mga alahas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maliban dito sa APEC Summit ay dun sa mga nakalipas nating APEC meeting sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagsasagawa
gumagawa rin ng expo o trade expo ang Department of Trade and Industry. Halimbawa na lamang nung APEC sa Cebu City kung saan inilunsad yung Exquisitely Filipino para naman i-showcase yung mga muebles na gawa sa Cebu City at mga alahas at iba pang produkto. Ay lalo pang mas mapayabong yung mga quality products mula sa ating bansa. Maraming salamat sa iyo, si Ria Fernandez po yan. Nag-uulat ng live mula po sa International Media Center sa lungsod ng Pasay.